Isang taon nang naninirahan si Kadadoy sa sityo Marupok. Bukas palad siyang tinanggap ng pamayanang yun. Kahit noon pa mang bagong padpad pa lamang siya sa lugar. Bagaman bagong salta siya, ay itinuring siya ng mga tao roon na hindi na iba. Noong bagong lipat pa lamang siya sa lugar na yun, ay dinadalahan siya ng mga ulam ng kanyang mga kapitbahay. Nakakakwentuhan niya rin ng mga ito tungkol sa kung ano ang katangian ng sityo at mga nagdaang nangyari roon. Ayon sa kanyang mga naging unang kaibigan, ay talaga namang sagana sa likas yaman ang sityong yun. Sa paligid kasi ng sityo ay ang napakayamang kagubatan na maaari nilang pagkunan ng mga bunga ng punong kahoy. Kung gusto nilang kumain ng karne, ay maaari silang mangaso ng mga mababangis na hayop na nagkalat sa kasukalan. Nariyan din ang malinis na ilog kung saan sila kumukuha ng mga lamang tubig kung kanilang nanaisin. Isa pa sa kanyang nalaman ay bagaman sagana sa pagkukunan ng pagkain ang nasabing sityo, ay wala naman silang manggagamot doon para tumingin at sumuri sa mga mamamayang nagkakaroon ng karamdaman. Hindi lang yun ang kanyang natuklasan. Ayon pa sa kanyang mga naging kaibigan, ay may misteryong bumabalot sa sityong yun. Dahil kapag mayroon daw babaeng nagbubuntis, ay panigurado na ang sasapitin nito. Palaging nalalaglag ang dinadalang sanggol ng sino mang babae ang nagdalang tao sa sityong yun. Makaliligtas lamang ang buntis kung may kasabay itong magdadalang tao sa parehong panahon. Halimbawang 3 babae ang magdadalang tao, ay 2 sa sanggol ang makakaligtas at ang isa ay malalaglag. Dahil sa mga bagay na yun na nalaman ni Kadadoy, ay siya na mismo ang nagpresenta na maging manggagamot ng sityong yun. May alam kasi itong mga aral pagdating sa panggagamot ng mga karamdaman. Mabisa rin ng mga langis na ginagamit nito na pamahid sa kanyang mga pasyente. Ginagawa niya ang panggagamot ng libre. Paraan niya yun para pasalamatan ng mga residente ng sityo na siyang tumanggap sa kanya bilang bagong miyembro ng pamayanan sa nasabing sityo. Mabubuti ang mga tao sa sityong yun. Ganoon rin ang kasalukuyang kapitan na nakakasakop sa nasabing lugar. Mahal ng mga taga-sityo si Kapitan Kaloy dahil 1 beses kada linggo ay dumadalaw ito sa sityo para makisalamuha sa mga tao. Inaalam nito ang kalagayan ng sityo, lalong-lalo na ang kalusugan ng mga taong naroon. 1 beses nga ay sinadya ng kapitan ang kubong tinutuluyan ni Kadadoy. Labis ang ngiti sa mga labi ng kapitan habang nagpapasalamat sa manggagamot. Ikaw pala si Dadoy. Labis akong nagpapasalamat sa iyo dahil ginagampanan mo ang trabaho ng isang manggagamot dito sa sityo. Tatanawin kong isang malaking utang na loob to bilang kapitan na sumasakop sa sityong to. Basta kung kailangan mo ng tulong ay ipagpaalam mo lang sa akin. Sambit ng kapitan. Mababa ka sa tinig nito ang sinseridad, sabay lahad ng kanyang palad. Wala pong anuman yun, kapitan. Isa po ito sa paraan ng pagtanaw ko ng utang na loob sa mga taga-sityo. Tinig ni Kadadoy na agad namang inabot ang nakalahad na palad ng kapitan. Nang tumalikod na ang kapitan,
ay siya namang paglapit ng nakababatang kapatid nito na si Mang Manoy. Harap-harapan itong tumindig sa harap ni Kadadoy at nanlilisik ang mga mata. Laking pagtataka naman ni Kadadoy kung bakit ganoon ang pakikitungo nito sa kanya. Ibang-iba ang inaasal nito kumpara sa nakakatandang kapatid na kapitan. Kadadoy, malakas ang kutob ko na hindi ka lang basta tao. Kung may binabalak kang masama sa mga tao dito sa sityo, ay huwag mo nang ituloy. Dahil ako mismo ang makakalaban mo. Iyon lamang ang naisambit ng nakababatang kapatid ng kapitan. Sabay talikod nito para mabilis na sundan ng kapatid. Isang araw, nagtungo ang isang ginang sa kubo ni Kadadoy kasama ang asawa nito para magpahilot ng sumasakit na sikmura. Habang hinihilot ng matanda ang ginang, ay may kakaiba itong naramdaman. Napatingin ito sa labas ng bintana dahil sa hindi magandang kutob. Tila may isang pares ng mga mata ang nagmamasid sa kanila mula sa kalayuan. Bagaman may kakaibang naramdaman ng matanda, ay ikinubli nito ang mga yon sa mag-asawa at ipinaalam ang magandang balitang kanyang nalaman. Binabati ko kayong dalawa. Buntis ang asawa mo. Nawa ay lagi mo siyang saasamahan, lalong-lalo na sa gabi. Sambit ng matanda, kasabay ng pagbibigay ng payo sa lalaking asawa ng ginang. Mukha kasing alam na ni Kadadoy kung ano ang misteryong bumabalot sa sityong yun. Ang dahilan kung bakit palaging may nakukunang buntis sa lugar na yun. Ang ginawa ni Kadadoy ay gabi-gabi niyang minamatyaga ng bahay ng buntis mula sa kalayuan. At isang gabi nga ay nasaksihan niya ang isang nilalang na dumapo sa bubungan ng bahay ng buntis. Noong nasa ere pa lamang ang nilalang na yon, ay napakalapad ng mga pakpak nito. At nang nakadapo nga yun ay lumapat ang mga pakpak noon sa pawid na bubong ng bahay ng buntis. Tumuwad ang nilalang na yon na animoy pilit idinidikdik ang sarili nitong muka sa bubong na gawa lamang sa pawid. Doon na nagdesisyon si Kadadoy na magpahid ng langis sa kanyang buong katawan. Hindi na siya nagdalawang isip na baka malaman ng mga taga-sityo ang kanyang lihim. Matagal niya nang tinalikuran ng pagiging aswang, kung kaya't nakakapagpalit lamang siya ng anyo sa pamamagitan ng inorasyon ng langis na siya mismo ang gumawa. Wala na siyang pakialam kung may makakita sa kanya. Ang importante sa mga pagkakataong yun ay mailigtas niya ang buntis at ang sanggol sa sinapupunan nito. Kasabay ng pagtuwad ni Kadadoy sa lupa, ay siya namang pagsasaan yung aso nito. Itim na itim ang kulay noon at 7 ulit ang inilaki sa ordinaryong aso. Akmang susugurin niya na ang aswang na nasa bubong nang makita niya ang isang lalaki na dahan-dahang umaakyat sa bubong ng bahay ng buntis. Hindi siya maaaring magkamali. Iyon ang nakababatang kapatid ng kapitan. Sinunggaban noon ng aswang at nagpambuno ang dalawa. Subalit sadyang malakas ang aswang, kung kaya't nakubabawan nito ang lalaki. Doon na mabilis na sumugod si Kadadoy na nasa anyo ng pagiging aso. Sa isang paglundag ay mabilis iyong nakasampa sa bubong. Sinakmal nito ang balikat ng aswang na kumukubabaw sa lalaki. Nang bitawan niya ang pagkakasakmal sa balikat,
ay ang binti naman noon ng kinagat nito. Doon na nakakuha ng tiyempo ang kapatid ng kapitan. Dinampot nito ang itak na kaninang nabitawan. "Kuya, dito na matatapos ang kasamaan mo. Hinding-hindi na ako papayag na may mabiktima ka pa sa sityong to." Sigaw ng lalaki. Sabay sunod-sunod na pinagtataga sa leeg ang aswang na naging dahilan ng pagkahulog noon sa lupa. Nagkatinginan ng nakababatang kapatid ni Kapitan at si Kadadoy na sa mga pagkakataong yun ay nasa anyo pa rin ang pagiging asong aswang. "Kadadoy, alam kong ikaw yan. Magmadali ka nang umalis at baka may makakita sa'yo." Sambit ng lalaki. Walang pagdadalawang isip ay tumalon pa ibaba ng bubong ang asong aswang at sumuot sa kasukalan. Nagsilabasan ng mga tao sa sityo at nasaksihan ng wala ng buhay na aswang na nakahandusay katabi ng dingding ng bahay ng buntis na ginang. Nasaksihan din ng mga ito na mula sa anyo ng pagiging aswang ay bumalik yun sa anyo ng pagiging tao. Magkahalong lungkot, galit, at takot ang naramdaman ng mga tao sa sityo nang makilala ang taong yun na kanina'y nasa anyo ng pagiging aswang. Si Kapitan Kaloy. Dahil sa pangyayaring yun ay nasagot ang mga tanong tungkol sa misteryong nangyayari sa sityo Marupok, kung bakit palaging may nakukunan kapag may babaeng nagbubuntis sa lugar. Kinaumagahan ay personal na dumalaw ang nakababatang kapatid ng yumaong kapitan na si Mang Manoy sa kubo ni Kadadoy. Hindi katulad ng una nilang pagkikita ay nakangiti na yun habang nagpapasalamat dahil sa pagtulong nito na mapuksa ang kasamaan ng kanyang kapatid. Nalaman ni Kadadoy na matagal nang alam ni Mang Manoy na aswang ang kapatid nito. Hindi niya lang magawang kalabanin ng kapatid dahil nagbanta iyon na papatayin ng lahat ng taga-sityo kapag kinontra niya ang mga maling ginagawa nito. Pero nang makita at mamatyagan niya raw si Kadadoy na palaging binabantayan ang bahay ng buntis, ay doon niya napatunayan na mabuting tao si Kadadoy, na handa nitong ipagtanggol ang mga taga-sityo. Doon na siya nagkaroon ng tapang na patayin ang kanyang kapatid. Dahil kung ang isang bagong salta nga ay handang ipagtanggol ang kanyang mga kalugar, ano pa siyang isinilang sa mismong sityong yun? Nakiusap din kay Kadadoy ang lalaki na kung maaari ay wag lisanin ng sityo at ipagpatuloy nito ang pagiging manggagamot, na agad namang sinang-ayunan ni Kadadoy.